Paano kung sasabihin ko sa inyo na meron talagang exercise or training program na at least ayun lang ang tinututukan natin and kung wala kang idea kung saan magsisimula, ito lang ang dapat mong tutukan. Today, pag-uusapan natin yung truth and gusto natin yung truth ay makakatulong sa'yo. Welcome back! So relate itong post na to kasi medyo naging busy nung may bagyo. May mga tao tayong tinulungan and then nasikaso natin yung sarili natin. And I hope everybody is okay. Also nag-a-adjust pa rin ako dun sa time boxing ng pag content create. Kailangan ko mag-train ng sarili ko, i-train yung clients ko, gawin yung programs nila, pakainin yung sarili ko. So, nag-a-adjust pa rin ako doon. So, ang plano ko talaga kasi is ang unsolicited ay maging regularly na Mondays and Fridays na ang release. So, hopefully next week magawa ko yan. Okay, let's get back. Ang gusto natin pag-usapan today is yung training program na makakatulong talaga sa atin and then para sa lahat. Basically, gusto natin ay isang cookie cutter na program. Meron ba talaga nito or wala? Sa totoo lang, meron talaga. Ngayon, sinasabi kasi ng mga ibang influencers or coaches or personal trainers, walang ganito kasi individualized or customized yung mga trading program nilang binibenta. Well, totoo naman yon. Ngayon, pag-usapan muna natin kung bakit natin masasabi na individualized or customized ang isang training program. Nagiging individualized ang isang training program or customized kasi binabagay natin dun sa current na lifestyle ng isang individual. So for example, ito si individual A ay ganito ang oras niya sa trabaho, ganito yung schedule niya sa family niya, kailangan maipasok natin yun effectively. Also sa access niya sa gym, kung meron ba siyang gym, kung ano yung mga gamit na meron doon, or kung wala siyang access sa gym, kung ano yung mga equipment na meron siya sa bahay. And second is yung needs. Kasi for example, merong previous injury itong si client. At least kailangan makita muna natin kung kailangan siyang i-rehab or kailangan may iwasan tayo na movement para hindi magkaroon ng discomfort sa kanya. Also, kung may underlying na medical condition itong si client, kailangan alam rin natin. Also, movement dysfunction. So, ito yung mga factors kung bakit nagiging individualized yung isang training program. So, ano ba yung training program na sabihin natin pwede para sa lahat? Alam naman natin yung pag-usapan natin, we're talking about strength training. Pero anong type ng strength training? Short answer is conventional strength training, aka bodybuilding. And before mo stop yung video kasi we're talking about bodybuilding, hear me out, okay? Pakinggan mo muna ako. Kasi makakatulong sa ito eh. Madalas kasi pag iniisip nila pag magba-bodybuilding training, lalaki agad sila. No, hindi po nangyayari agad yun. Isa sa mga pinakamahirap na gawin sa body ay mag-build ng muscle. So, I always say na mas madali mag-lose ng fat kaysa mag-build ng muscle, which is totoo. Kasi hindi ibig sabihin kapag nagbuhat ka ay magbibuild ka na agad ng muscles. Hindi po ganun yun. Kailangan pinipuwersa pa mangyari yun. So, kailangan magbuhat ka with intensity. Malaking factor yung volume and frequency. Also, yung nutrition. Second, the myth dyan, iniisip nila ay hindi functional ang isang bodybuilding na training na program. No, hindi po totoo yan. Ang conventional na strength training or bodybuilding training will actually help you to be more functional strong. Pag sinabing functionally strong ka, ibig sabihin, mas marami kang task na magagawa. Ang goal kasi ng isang conventional na strength training, not necessarily to get big. Pag getting big, mas specific na kasi yun sa bodybuilding as a sport. Pero kung gusto natin ang bodybuilding as a lifestyle, pwede po talaga yun, okay? Hindi naman natin kailangan lagi ilagay ang isang training program papunta sa isang sport, okay? Fitness isn't competition. Ganun yun. So ano ba yung mga reason kung bakit mo kailangan i-consider ang conventional na strength training or bodybuilding na training sa iyong program? Number 1, goal setting. Ang primary goal ng bodybuilding na program ay mag-build ng muscle and mag-lose ng fat, which is very important
while we are aging, which is magbe-benefit ka health-wise at performance-wise. Ang gusto natin habang tumatanda tayo na may maintain natin yung muscle mass kasi muscle lang ang metabolically active na tissue sa body na makakatulong sa atin mag-metabolize ng food at iba pa. At least pag may muscles ka, mas malakas ka pa and may balance. And kapag mas mababa yung body fat mo, mas mababa yung rate ng inflammation mo sa body, which is okay yun, at least makakaiwas ka sa chronic inflammation-related diseases. Another reason is intensity. So kung i-compare natin ang bodybuilding style na training sa ibang type ng strength training, mas mababa yung intensity nito. Ibig sabihin, you can do it more frequently and then mas mabilis ka makaka-recover from it. Third, gaganda katawan mo. 80 to 90% ng pumupunta sa gym, ang goal ay magpaganda ng katawan. So, huwag tayong magsinungaling sa sarili natin. Of course, may mga pumupunta sa gym kasi may medical na condition sila. So, kailangan nila ang goal nila ay health nila. Yung iba, performance din. Pero if we're talking about general fitness and paano talaga matutulungan yung isang individual, ito yung dapat nilang tutukan na training. Even though na promising ang bodybuilding na makakatulong sa atin health-wise, performance-wise, sa body natin, sa quality ng life, may mga movements tayo na dapat nating hindi kinakalimutan kung gusto natin mas maging functional ang isang katawan ng tao. Number 1, carrying. So, for example, at least kaya mong bumuhat ng isang bagay from point A to B. So, ang example nito ay suitcase carry. So, for example, may kettlebell ka dito sa isang arm, ilalakad mo yung for 10 meters, tapos babalik ka, lilipat mo yung kettlebell sa kabilang side. Second, pulling and pushing. So, best example nito ay sled pulls and sled push. Third is getting low on the floor. So, kailangan ma-maintain natin yung ability natin na mag-squat down kung may kukunin tayo sa floor. Kasi, mas okay gamitin yung knees natin kesa gamitin natin yung hips and low back natin. Nagbe-bend over. Medyo pangit na movement to kung makikita natin sa iba. Mas efficient ito kung i-compare natin sa nagbe-bend over tayo na may kukunin tayo sa floor compared sa nag-i-squat down tayo para may kunin tayo. Fourth is jumping and absorbing impact. Now, hindi naman tayo lahat athletes. Kaya lang, importante, andito pa rin yung ability na to. Kasi may mga situation sa buhay natin na kailangan nating tumalon and then kailangan natin i-absorb yung impact na yun. Kapag wala tayong ability na gano'n and then hindi na natin ginagawa yung mga ganong bagay, doon tayo mai-injure. And then, promise, hindi to worth it na injury kasi minsan ginagawa natin yung mga hopping and skipping ng ganitong movements kapag nasa bakasyon. Imagine kung nasa bakasyon ka, tumalong ka sa isang bato, pwedeng hindi naman sana nadulas. Ibang incident kasi yung nadulas. Pero halimbawa, hindi mo na-absorb yung impact ng body mo, na-injure ka, putol ang bakasyon mo. Now, where do we put cardio and sabihin natin high intensity interval training sa program natin? Kasi importante pa rin to. Unahin natin yung cardio kasi ang VO2 max or kung paano tayo ka-efficient mag-utilize ng oxygen sa body natin for energy ay health marker na rin. Ibig sabihin, pag sinabing health marker, nagde-determine na to ng quality ng life natin. So, gaano ba kataas yung intensity ng cardio natin? Kung tutusin, hindi naman ganun kailangan kataas. If you can hike and walk for a long time, okay yun. If you can run, okay din yun. Kung kaya mo mag-sprint, better. Ayun ay kung kaya mo pa. And kung maibabalik mo, okay talaga yun. Now, pagdating sa high intensity interval training, kailangan mo pa bang gawin to? To be honest, no. Unless na nai-enjoy mo yung ganitong type ng training. Pero kung tutusin, it doesn't really give the individual what they need. Hindi natin sinasabi to kasi ayaw natin yung type ng exercise. Kaya lang, ang ayaw natin is yung misleading na information na they have to do more exercise to burn more calories, to burn more fat. Ayun ang ayaw natin. Kasi misleading to na information. And bukod doon, ito yung ayaw natin is yung masisira yung mindset ng isang individual. For example, napakain siya ng mas marami today. Ngayon, ang naiisip niya na best way para masunog yun ay to do more exercise. Which is hindi okay. Yung thinking pa lang na napakain siya ng marami and then kailangan niyang parusahan yung sarili niya with exercise ay
eating disorder na. Hindi po ganoon. Ayun ang ayaw natin, okay? Kasi gusto nga natin natutulungan natin lahat. And to be honest, ayaw natin tong ganitong mindset kasi dito i-start mag-slow down yung individual. Kumbaga, mag-stop na and then eventually hindi na talaga mag-exercise. Remember, you could do more progress, sabihin na pagdating sa health natin and then sa body composition, doing less. Okay? And siguro that's where I'm coming from kasi ayaw ko nga na nakikita yung ganito. So again, importante maintindihan natin yung ganitong bagay. Again, hindi natin to sinasabi kasi ayaw natin yung type ng exercise. Pero remember, you could do more with less. Okay, circle back tayo kanina. Sinabi natin kanina ang bodybuilding type ng training ay hindi end all be all. Kumbaga, hindi ito ang end zone. Ito ay actually yung starting line natin. Kumbaga, mas okay, ang point ko dito ay mas okay dito magsimula para mas magawa mo yung iba. Okay? Kung titignan natin ang isang training program, mas maganda, mas efficient nagko-contract yung muscle, gumaganda yung muscle tone para at least maprotektahan tayo and then mas lumakas yung muscle natin para we can do more. Okay? Kung gusto natin eventually mag-powerlifting, go. Kung gusto natin mag-sports, go. Again, ang gusto natin sa isang training program ay matutulungan tayo properly talaga. Kasi kung totoo kasi madali lang mag-improve ng physical fitness ng isang individual. Ngayon, nagiging complicated ito kapag nagmamadali tayo and then nagpapadistract tayo sa mga misleading information na nagpapromise ng mga hindi totoo. Okay? That's it for today. I'll see you in the next video.